message, I entitled our message, What is Happening? Murag, kuya nga topiko, no? What is happening? Unsa may nahitabo? Kung makita niyo hulagway makigsunan, siguro magka-idea mo nga unsa may nahitabo. Unsa may nahitabo sa mong babae. No? So mo ni ato karon nga lantawon makigsunan. And our key text is found in Matthew chapter 24 verse 8. It says, all these are but the beginning of the birth pains. Magampo ta? Amahan nga balaan ini gabi ang Ginoo samtang kami o Dios himo sa pagtuon sa balaang pulong aniya kami Ginoo mihunong sa makadiyot aron magapangayo o Dios imong dugang kaalam nga nangitnon aron kini among mahangpan o Dios ug among masabtan. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa pagampo kay kini among pangayoon sa ngalan ni Jesus. Amen. In verse 8 ato nga makita makigsunan nga kining atong nasinatian karon sa kalibutan, kung dunay na makagubot o makasakitan, remember nga kini sa igsoon sinugdanan pa lang sa atong nga gitawag nga pagsugas tong buhi nga Ginoo, no? Mura na siya og sama sa nanganak. Unsa man di ay kahimtang sa nanganak? When the mother kana bang ready na to give birth sa iyang nga bata, so bation siya og ganang gitawag nato nga kanang unsay tawag na gani magbati, no? Magbati mo ginatawag siguro na o kung napay later man na, so magbati na gani buti pasabot nga kagawason na ang bata or mga nakay na among inahan. So same usab mga igsunan sa ato nga pagpaabot sa Ginoo, once gani nga ato na nga masinatian ang kapaitan kagubot sa kalibutan na dinato masabdan, remember that is the beginning nga ang Dios mga igsunan andam na sa pagbalik niya kalibutan. So sinugdan lang ni maigsunan. Apan mangutana kun igsoon, how is your feeling today? Kumusta man ang ato nga mga pagbati karon sa atong mga kagalingon o sa atong nga kinabuhi? Siguro makaingon gyapon ta nga we're still okay, we're fine. Maka himo pa ta igsoon sa pagtubag sa maayo kay itong kinabuhi, no? And maybe, no? Maingon ko igsoon nga we are so fortunate because you are still able to smile today. Hilabihan pag ginapag igsoon ka maanindot because we are able to smile. Makasmile gyapon ta sa tuwa karon nga nasod. Sa ato karon nakahimtang maigsunan na apog panahon nga makahimo tag katawa. Apan kun ato lantawon maigsunan, if we try to see the words happening maigsuon, kung imo ning makita nga hulagway, no, these pictures ato nga makita igsuon nga hilabihan nga nahitabo karon sa presente nato nga kapanahonan nga makainggit ta igsuon nga kini nga kahimtang di kita makahimo sa pagkatawa. Siguro sa tuwa igsuon na kahimtang kay naa ta sa Pilipinas, wa gid nato igsuon tistingi unsa na nga kahimtang na igsuon kay di maginato sa pagkaron masulo ba ilang sapatos. Apan kung ato makita ilang kahimtang mga igsunan through imagination, unsa pud gaha ang atong bation kung kita naa sa ilang kahimtang. If we are in their situation, what is our feeling? Unsa pud gatong bation makisunan? Naapay hulagway igsoon. Ang nindot kaayo nga syudad, nya kaniadto mga igsunan, nindot lang taon karon panahon sa gubat nahimo na siya nga murag nagyud binteryo ka porma. Kung kita igsuon na diha karon sa taliwala ni ana nga lugar. Now, makahimo pagkata igsuon og pagpasigarbo o kanang paglipay, murag muingon jud ko maisunan, wala gyud panahon igsuon sa pagkatawan ng lugar o wa na ipasigarbo tungod kay kanang lugar maisunan, mura na gyud siya kanang basurahan. Lisod kayo. Mauna kung ato nga lantawon makisunan ng ilang sitwasyon, kasagaran sa mga tawo nga naa karon didto puros naa sa mga kasubanan. Karon sa mga tawo karon sa nasod igsoon sa Gaza, bisan sa Israel, pero Gaza magyud ang napuruhan makisunan. Karon kasagaran sa mga tawo dito, makaingon ko nga talagsan lang gyud siguro mo katawa or maglisod na sila katawa. Mukatawa ka anang bombahan mo kalit. Unya apil mga bata nga walay labot pa igsuon, mga inosente gipang apil sa bomba kay di man ginaumili ang bomba. Sumauni ang senaryo karon sa atong kalibutan ang pangutana, nganong nahitabo, nganong gakahitabo man ni?
Ug gani ang uban mga kaigsunan, inig-abot ni ini kalamidad ay pagyon igsuon mutawag sa Ginoo o magpakitabang sa Ginoo. So mao ni ang atong senaryo karon sa kalibutan mga kaigsunan. What is happening? Ngano man nahitabo ni maigsuon sa atong kinabuhi. Actually, ang Matthew 24 verse 6 nagaingon, "And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." So, this is only a beginning mga igsunan sa ato nga pagpaabot sa atong buhay nga Dios. Sinugdanan pa ng igsoon, mauna nga kinahanglan ingon diha, "See that ye be not troubled or frightened." So gikinahanglan mga igsunan nga kita ni ay nga mga katawhan sa Ginoo nga nagpaabot while waiting for our Christ's return, we must not be troubled or frightened. Now ato karon ang taon mga igsunan, unsa man nga kahimtang niini nga moingon ang Biblia nga di ta mabalaka, di ta mahadlok, di ta magaguliyang nga sa ato igsuon nga praktikal na kalibutan, kung dunay isang kagubot, mabalakam kita igsoon. Now ako rin laktoron mga igsunan sa tuang nga puntos ng pagtuon. Tungod kay pahimangno man ni sa Ginoo, this is a reminder from God. So point number 1, ako magaingon, if you are frightened, you are not yet prepared. Kung nabalakat ang mga igsunan, hinabihan atong kahadlok, nakuyawan, buti pasabot mga igsunan, dili pagidita anda mga igsunan sa ato nga pagpaabot sa Ginoo. Mauni ang gusto nga ipaabot kanato sa Ginoo mga igsunan nga kinahanglan di ay igsuon nga dili ta mahadlok sa unsa nga pamaagi igsuon nga dili ta mabalaka. Remember, if you can remember the earthquake in Kinapawan, panahon igsuon sa wala pa earthquake, ang mga tao mga igsunan naa sa ilang mga comfort zone. Komportable kayo sila. O niya ang mga tao usahay gani di nakabalo mo pasalamat sa Ginoo. Nalimtan na nila igsuon unsa nga to ang katungdanan di atubangan sa Ginoo. After the earthquake, COVID-19. When COVID-19 came mga igsuonan sa atong kalibutan, ang tibuok kalibutan, the whole world mga igsuon, tanan nga tao walay gipili ming tawag yun sa atong mga Ginoo. Bisan kinsa pa na ang mga tinuoan, tanan mga igsuonan sa tibuok kalibutan, tanan ta igsuon nagyago ngadto sa Ginoo. We try to ask God for help and we pray for protection and also for kanabang pag-intervene sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay COVID-19 mga igsunan, walay gipili nga tao ug daghan ang nakalas sa kinabuhi. So panahon sa mga kagulanan o sa mga disaster mga igsuon, mauni ang hitabo. Daghan ang mga tao ay hara makahinumdom diha sa kang Ginoong Hesus o sa atong buhi nga Ginoo. And sa panahon gani nga walay mga disaster, ang mga tao mga igsunan talagsa na lang nato makita sa atong mga simbahan. And this is the reality. Panahon igsuon na naa ta sa atong comfort zone, kung wala gani mga kalamidad, ang ato igsuon nga pagpangalagad sa Ginoo usahay nagbaka-baka mga igsunan. Usahay mga lagad, usahay dili, usahay mga lagad, usahay dili. O kana siya nga kinabuhi, samtang ato na kinabuhian, nahimo na itong normal, ug ayha na lang ta makahinumdom makigsunan kung dunay mga kalamidad nga moabot sa atong kalibutan. Mauna nga panahon igsuon nga moabot ang kalamidad, susama ni ini ayha pamanaghan ang atong mga simbahan. Ang Dios igsuon nagpasabot nga kinahanglan kung moabot kini nga mga disaster, dili ta makuyawan. So unsa man na klase igsuon ang ato nga himuon nga aron dili ta makuyawan. Point number 2 mga igsunan, we should have a preparation. Why? Preparation is to secure your relationship to your God. So muna itong gikinahanglan maigsuon nga aron dili ta makuyawan, atong gikinahanglan nga atong i-secure ang atong kalingon diha gyud sa atong pagrelasyon sa ato ang Ginoo. Kay kung doon na tayo suod nga relasyon maigsunan, a close relationship with God even to death maigsuon, wala tay kanang kabalaka, no? Dili ta mahadlok og walay kabalaka tungod kay ato man siguro ang ato nga relasyon nga na sa Ginoo
ug diha sa itong pagrelasyon sa Ginoo atong masiguro ang atong kaluwasan. Amen makisunan? So preparation is to secure your relation to your God or to our God. Now, to secure our relationship, naatay buhaton mga igsoon. We should have do these things to secure our relationship to our God. One, you must or we must favor to Jesus. Unsa may pasabot igsoon? To favor God or to favor Jesus, because some of the people will say Christ already abolished the law. So there is no law anymore, or there is only two laws no na lang sa New Testament. Mao ni ang ginaingon sa uban. But to secure our relationship, I would like to tell you, Matthew 5:18 says, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled." So we must favor to God, tungod kay ato man siyang gisunod mga isunan. We are Christians. So kay tungod nagdalata sa Kristohanon nga pangalan igsuon, ato gyud nga paboran ang Ginoo mga isunan. Kay kung dili ta mo pabor sa Ginoo mga igsuon, mamahimong bakakot ng Ginoo, Christ will be a liar. If Christ will be a liar, dayon wa tay kaluwasan mga igsunan. There is no salvation if Christ is a liar. So ingon siya again, till heaven and earth pass, one jot or one title shall no wise pass from the law, till all be fulfilled. This is only one of the example. And there's a lot more mga igsunan nga ang mga katawhan sa kalibutan o mga uban nga Kristohano nagaingon nga wa nay balaod, there is no law anymore, or unsa pa na ang mga pagtulunan nga giwagtang diha sa Biblia, apan kung kita igsuon mo pabor nganha ang Ginoong Kristo nga sa buhing Ginoo, atong ma-secure makaisunan at tinuod nga relasyon nganha sa buhi nga Ginoo. And to secure our relationship, we must follow Christ's example. Very simple. What is Christ's example? The good character. Maayo kay magisunan. Kung unsa ang gi-present ni Jesus Christ sa iyahang pagkinabuhi ni kalibutan, He is the great example nga ato nga malantaw. We have pastors, we have deacons, or uban pa nga mga leaders, but I would like to tell you, my dear brethren, our best and great examples is only Jesus Christ. Amen? Ayaw gyud paglantaw mga igsuon nga maayo na kay ang ato nga mga pastors, ang ato nga mga leaders, ato nga mga simbahan o uban pa nga mga nagdumala tungod ni kung kana sila masipyat mga igsunan, kung kana sila ang imong kanang follow, dunay panahon igsuon nga maluya puga. Pero kung si Kristo ang imong lantaw sa kanunay mga igsuon, I know magkinaunsa pa ang sulod sa iglesia ang imong pagpangalagan mga igsunan, mo straight yun gihapon na ngadto sa buhi nga Ginoo. And number 3, keep His commandments. Mauni ang pinaka para nako mga igsunan. Mauni ang pinaka key mga igsuon nga diin mahimutang nga suod kaayo ngadto sa buhi nga Ginoo. To have a close relationship to our God or to Christ, we must keep His commandments. Mauni ang ato igsuon gayud nga pinaka yabi nga diin kita mamahimo nga suod gayud sa atong buhi nga Ginoo. To have a close relationship and to secure our relationship, we must keep His commandments. Because even Christ Himself, He followed God's commandments. Again, if Christ abolished the law, then He will become a liar. But Christ is following the law of God. So we, as a Christian, we must follow Christ as our example. And with Christ follow the commandments of God, we must also keep the commandments of God. Remember, in Matthew chapter 7 verse 21 says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Tanan man ta makisunan, all Christians claim that our goal is only one, to go in heaven. But the Bible says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kinsa naman di ay? Who can enter the kingdom of heaven? Revelation chapter 12 verse 17. Then the dragon became furious with the woman, which is the church, and went off to make war of the rest of the offspring. Offspring is God's people or remnant, no? Remnant, it means kanang mga salin
on those who keep the commandments of God and hold the testimony of Jesus and restored the son of the seed. So remember, Revelation is kanabang katapusan nga pahitabo mga igsoon nga diin ang Ginoo mubalik ang kalibutan. And Revelation chapter 14 verse 12 says, here is a call for the endurance of the saints who or those who keep the commandments of God and their faith in Jesus. So, mahibalon ta mga igsunan kinsa ang napildi, kinsa ang mudaog. Unya sa ato mga igsuon kita nga nangalagad sa Ginoo nining kalibutan, although na ang magidni ang atong kaguliyang atong masinatian. Ang buot ipasabot na igsuon nga diin ayaw kabalaka, dili nagpasabot nga mahimot ang isog sa pagsugat sa mga gubat, kung dili ang pagprepara sa atong kagalingon nganha sa sabakan sa Ginoo, ug aron igsuon maprepara atong galingon sa sabakan sa Ginoo, atong siguroon ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Salvation is not by works, but salvation is according to our relationship to our God. Magadepende kini maigsuon sa atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. That's why Matthew 7:21, no, not all who calls to me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Apan kini lang sila makaigsunan, kining mga salin, kining mga katawhan sa Ginoo igsuon nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nagtuman sa mga sugo sa Ginoo og sa pagtuon ni Hesus. Mauni sila ang ginitok igsuon sa pinadayag nga mga linuwas inigbalik sa Ginoo. So atong siguroon magsunan, to secure our safety in the hands of God, we must secure our relationship to our God. Mauni ang ato karong himuon magsunan, nga kung moabot kining kaguliyang sa ato usab nga kalibutan, kay moabot man gini igsuon kanang war nga nakaron sa Israel versus sa Gaza magsuon, moabot man gini sa kalibutan. Kung time nga moabot ni igsuon ug ang atong kinabuhi na prepara nga nas tong relasyon sa Ginoo, walay angay kabalak-an maigsoon. Because our goal is not to have a long life in this world, but to have a long life in heavenly kingdom. Mauni ang ato igsoon nga goal sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang pangutana, when are we going to get ready? Kano sa amang tamanganda mga igsunan? Are we the same with the people nga mag-ready ta igsoon panahon sa mga disaster? Ayaw na ba tayo mag-struggle, mag-isunan sa pagpangalagad sa Ginoo panahon nga nana ang COVID-19, panahon nga nanay mga linog, panahon igsuon nga nanay mga dagko kaayo nga mga bagyo? Mauni ang tendensiya igsuon sa atong kinabuhi, but we must be reminded nga samtang kita nangalagad sa Ginoo kay nangalagad lamang kita mag-isunan, kanunay ato nga andamon ang atong galingon pinaagi sa atong igsuong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, pagpangalagad nga tinuray sa Ginoo, atong tumanon ang kabalauran ilabi na igsuon, atong paboran ang Ginoo nga atong gialagaran. Ayaw ang mga pagtulunan nga gihimo na lamang sa mga tao nga wala gyud manukad sa Biblia. Gani mga igsuon, ang Matthew 24 city nagaingon, for nations will rise against nations and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. Magpaabot pa rin mga igsuon nga moabot pa ning gubas to ang dapit na apay mga gutmanan, apay ayat ay igsuon maratol sa pagpangalagad sa Ginoo. Now is the time. Kay panahon mga igsuon, when time or when war will came to our kanang nation, dili na pud to ang nasod mga igsuon. Ambot mga igsuonan, mga ambot na lang yung ko magkahimok pa tayo sa pagpangalagad, pagsimba sa Ginoo, kana bang sama ni ini, no? Nga makahimo ta pag-worship sa Ginoo tingog. I don't know. Ang Biblia nagaingon nga dunay panahon mga managan ta igsuon sa bukid. Tungod kay ang Dios asayod nga sa tawhanong kahimtang mga igsuonan, kung dili ta ma-prepare, do na tay mga kabalaka igsuon, do na tay kahadlok. So aron kita maprepara mga igsuonan, ato gyud i-secure ang atong galingon nga sa bakan sa Ginoo, pinaagis to ang pag himo og suod ni relasyon sa Ginoo kay panahon nga moabot ni mga igsuonan, kay kini moabot man gyud sa tuang kalibutan, wala na kabalakas to ang kinabuhi kung dili puros na lang igsuon pangandoy nga moabot ang atong magbubuhat. Now is the time to secure our life in Jesus. Mauni akong masulti ka itong tanan igsuon. Karon ang pinakanindot nga panahon nga ato nga masecure ang atong kinabuhi nganha kang Ginoong Hesus, tungod kay duna patay panahon higayon makisunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, duna pay freedom makisunan.
akong balikon igsuon sa ilang nga dapit karong panahon na lisod na kaayo Ismail. 5,000 people na damage mga isunan. 3,000 patay ang gideklara, 5,000 ang damyos, way labot sa mga panimalay. Og daghan pang maabot mga isunan. Og ambot lang sa tuwa igsuon nga nasod kung kani maabot mga isunan, I don't know. Wa man tay mga missile ikasukol sa uban. Wa gyud. Magbabarang Ginoon basin pwede pa. Pero practically speaking mga isunan, kung kini maabot sa tuang kalipas sa ato ang nasod, doon na gyud panahon igsuon managan ta. Usahay makalimot ta igsuon sa ato ang relasyon sa Ginoo, basin managan na lang ta nga wa tay pagpakabana kumusta ato ang relasyon sa Ginoo. To secure mga isunan, balikon nako, now is the time to secure our life in Jesus. Samtang kita igsuon doon na pay kagawasan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Maayong gabi ug ang Dios magapanalangin kanto.